po sa ating lahat. At katama naman po tayo sa ating pagbibigay. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 2 Corinto 9 verse 7. Ang sinasabi nito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga iglesia sa Macedonia at Achaia ay tinuturuan niyang tumulong sa nangangailangang kapatid sa Jerusalem. Bagamat kapos sa yaman ang mga taga-Macedonia, sila ay nag-uumapaw sa kagalakan at pumasapalag sa pagbibigay. Ito ang konteksto ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob ang pagbibigay. Ang pagbibigay ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pagsamba. Ipinapakita nito ang ating tiwala sa Diyos bilang tagapagkaloob ng lahat at ang ating malasakit sa kapwa. Ang benevolence giving ay isang praktikal na nagpapayag ng pag-ibig. Isang paraan upang maging daluyan tayo ng kagandahang loob ng Diyos sa iba. Isipin ang isang malit na ilawan. Kapag ibinahagi nito ang kanyang liwanag sa ibang pang-ilawan, hindi siya nawawala. Sa halip, nadaragdagan ang liwanag sa paligid. Ganyan ang pagbibigay. Hindi ito nag-aalis, kundi nagpapalawak ng liwanag at biyaya sa komunidad. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong hindi nagkukulang na provision sa aming buhay. Turuan niyo po kaming maging bukas palad at hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi pati sa oras ng pangailangan. Gamitin niyo po ang aming mga kaloob upang ipakita ang inyong pag-ibig sa aming kapwa. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.